mura, bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rafi Tulfo at Amilin Biloso. Makisalo na sa Balitang Tapat! Magandang umaga, narito mga balita ngayong araw. Mga labi ni dating AFP Chief Angelo Reyes inilipat na sa Camp Aguinaldo. Dating eskwelahan ni Reyes na Ramon Magsaysay High School. Dinaanan muna ng pamilya. Iba pang sangkot sa mga umano'y anomalya sa AFP, ibubulgar ni retired Colonel George Rabusa sa kanyang affidavit sa DOJ. 15 anyos na dalagita na gang rape matapos makipag-eyeball sa mga Katex. 13 anyos, ginahasa naman ng sariling ama. 5 taong gulang na paslit natagpo ang pag-alagala sa mall sa Mandaluyong. Mga magulang niya pinagahanap. Sa kwento no, pag-ibig ng crush mo, kaya ba talagang mapasa iyo gamit ang gayuma? At sa itimbre mo kay Tulfo, o reklamo sa perwisyong dulot ng tangke ng tubig at mga bote ng soft drinks na nakahambalang sa kalsada, aksyonan natin. Alas 9:30 kanina nang umalis ng Ascension Chapel ang labi ni dating AFP Chief Angelo Reyes para dalhin sa Camp Aguinaldo. Bago dumiretso ng Aguinaldo, dinaanan muna ang labi ni Reyes sa dati niyang eskwelahan, ang Ramon Magsaysay High School. Para sa update, may live report si Franz Noguera. Rafi, matapos nga ang isang pribadong misa na dinaluhan ng pamilya Reyes na ay inihanda na kaagad ang kanyang mga labi papunta nga dito sa Camp Aguinaldo. Sa dami nga ng mga bulaklak, kinailangan pang isakay ito sa isang military truck. Pasado alas 9:30, isa-isang naglabasan ng pamilya Reyes mula sa Ascension Chapels at sumakay sa isang itim na van. Kasunod nila ay ang kabaong ng dating kalihim na isinakay naman sa karo. Agad namang umusad ang convoy papuntang Camp Aguinaldo. Ineskortan ng karo ng mga sundalo at pulis papuntang Ramon Magsaysay High School sa Cubao, kung saan nagtapos ng high school si Reyes bilang valedictorian noong 1960. Nagkaroon ng maikling programa rito pagdating ng mga labi ni Reyes. Nagsaboy ng mga petals ng bulaklak ang mga estudyante. May kumukuha ng litrato. Emosyonal ang pamilya Reyes nang lumalakad kasunod ng kabaong habang ipinapasok ito sa loob ng school gym. Pati ang mga guro nangilid ang luha. Isang misa rin ang ginawa para ipagdasal ang kaluluwa ng kalihim. Matapos ang misa, nag-alay ng pambansang awit. Kumanta rin ang Glee Club ng eskwelahan. Maraming proyekto si Angelo Reyes doon sa eskwelahan, kaya naman napaka-emosyonal ng mga estudyante dahil nga sa dami ng naitulong nito rito. Narito naman ang ilan sa kanilang mga pahayag. Siya ang tumutulong dito sa school namin. Marami siyang naibigay dito sa school. Matapos na po yung kaso tungkol sa kanya. Yun lang po. Ano mararamdaman mo? 3 minuto nga lamang dapat ay mapupunta roon o mamamalagi ang labi ni Secretary Reyes doon sa Ramon Magsaysay High School, pero hanggang sa ngayon ay naroon pa ito at maya-maya nga pagkatapos nito ay dediretso na rin ito sa St. Ignatius Chapel sa Camp Aguinaldo. Rafi? Okay, salamat Franz Noguera. Ilang minuto na lang mula ngayon, inaasahang dadating na sa St. Ignatius Cathedral sa Camp Aguinaldo ang labi ni dating AFP Chief Angelo Reyes. 2 gabi buburot sa campus si Reyes bago siya ihatid sa libingan ng mga bayani sa Linggo. Para sa update, may live report si Erel Kabatbat. Amilin, umaga pa lamang ay nakahanda na ang Armed Forces of the Philippines sa pagdating ng malabi na kanilang dating hepe na si General Angelo Reyes. Nagkaroon kasi ng konting pagbabago sa schedule dahil sa humiling ang pamunan ng Ramon Magsaysay Cubao High School kung saan nagtapos bilang valedictorian si Reyes. Gaya ng pangako ng AFP, full military honors ang igagawad nila kay Reyes. Isang batalyon ng honor guards ang sasalubong sa kanya pagpasok niya sa Gate 1 ng Campo Aguinaldo. Sabi ng AFP, open sa publiko ang buro ni Reyes sa St. Ignatius Cathedral kung saan ilalagak ang kanyang malabi hanggang bukas ng hapon. Pero posibleng magbago ito depende sa desisyon ng mga naulila ni Reyes. Isang eulogy ang gaganapin mamayang hapon bilang bahagi pa rin ng pagpupugay at pasasalamat ng AFP kay Reyes na naging Defense Secretary rin noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bago lumubog ang araw sa Sabado, ililipat ang mga labi ni Reyes sa canopy ng headquarters ng AFP para sa huling gabi ng lamay. Doon na rin gaganapin ang necrological service na ibibigay ng AFP bilang pagpupugay sa dating Chief of Staff.
kumpara sa St. Ignatius Chapel, mas malaki ang canopy ng headquarters. Inaasahan kasi sa huling gabi, dadagsa ang mga kaibigan, naging kasamahan ni Reyes sa AFP sa huling lamay. Amilin? Salamat, Errol Kabatbat. Sa huling gabi ng burol ni Reyes sa Arlington, dumalaw si dating Pangulong Joseph Estrada, ang dating Commander-in-Chief na tinalikuran ni Reyes noong EDSA 2. Aminado sa ERAP, biktima ng trial by publicity si Reyes, pero idinipensa rin niya ang inasta ng kanyang anak sa Senado. Ibalita mo, Carla Lim. Sa gate pa lang ng Ascension Chapel, sinalubong na si dating Pangulong Joseph Estrada ng kanyang inaanak sa kasal na si Jet Reyes. Ayon kay ERAP, matagal na niyang napatawad si Reyes sa pagtalikod niya sa dating Pangulo noong EDSA 2. Hindi raw niya malilimutan ang mga naging kontribusyon ng dating general. I will never forget because he was my chief of staff and under his leadership he was instrumental in our success against my all-out war against the MILF, which for more than 30 years was never accomplished by any general or by any chief of staff. Naiintindihan daw ni ERAP ang pinagdaanan ni Reyes dahil maski siya biktima ng trial by publicity noong kasagsagan ng impeachment trial. Pero bilang ama, ipinagtanggol ni ERAP ang kanyang anak na si Senator Jinggoy Estrada na isa sa mga nanggisa kay Reyes tungkol sa umano'y 50 million pesos na pabaon na natanggap daw ng dating general. He was just doing his job as a senator. He has no grudge against the general. Nag-iwan naman ng payo si ERAP sa mga anak ni Reyes. Take care of your mother. Bukod kay Estrada, dumalaw din sa huling gabi ng burol ni Reyes sa Ascension Chapel ang mga nakasama niya sa gabinete ni Pangulong Arroyo. Carla Lim, News 5. Sa ibang balita, gumuho ang isang bahagi ng gusali ng Eton Centuries sa Quezon Avenue kaninang umaga. Ang Eton ang sharing developer ng condo project sa Makati kung saan nalaglag at namatay ang 10 construction worker noong katapusan ng Enero. Para sa update, makausap natin si June Loyola. June. Rafi, gumuho ang isang bahagi ng ginagawang gusali dito sa Eton Centuries sa May Quezon Avenue sa EDSA pasado alas 7 ng umaga kanina. Sa isang text message, kinumpirma ni Quezon City Mayor Herbert Bautista na gumuho ang ramp area sa may second floor ng ginagawang 13-story na commercial building. Agad nagpadala ang Quezon City Government ng rescue team para tingnan ang lugar matapos makatanggap ng ulat na may natabunan daw sa pagguho. Pero matapos ang 2.5 oras, nakumpirmang walang natabunan sa pagguho. Ayon kay Barna Bicao, architect ng ginagawang gusali, na out of balance ang pinagahalo ang semento habang binubuhos ito sa may second floor. Sir, wala naman po nasaktan, ano? Wala, I assure you, walang nasaktan. You might think na bakit kino-cover up. You know, this is the reason why. Actually, the media, sometimes, of course, they don't really understand what's going on in the construction and baka magrabe pa yung situation. So, it's not a cover-up. It's just that we wanted to secure the place and then we wanted to make sure that everything's safe. Sa ngayon, pinagbabawalan pa rin ng pamunuan ng Eton na makakuha ng video footage ang media. Katunayan, tinakpan pa nila ng kulay asul na sako ang gumuhong gusali. Ang property developer ng gusaling ito na Eton, ang sharing developer ng gusali sa Makati kung saan nalaglag at namatay ang 10 construction worker noong 27 ng Enero. Rafi. Salamat, June Loyola. Pinaghahanap ngayon ang mga magulang ng isang 5 taong gulang na paslit na natagpuan sa loob ng isang mall sa Mandaluyong. Dala-dala ng bata ang kanyang mga damit kaya palaisipan tuloy kung sadyang iniwan ng bata. Ibalita mo, Jay De Castro.